Alas 5:30 na nga ng hapon at mag-AATV nga kami nung mga time nga na to. Katatapos lang namin mag-ihaw nga nung kakainin nga namin. Then naitayo na rin ang tent. May mga ilaw na rin siya. So pagbalik namin, yun, maliwanag na at pwede na kaming kumain kasi nga nakapagluto na nga kami. Papunta nga namin dito sa may tabi nga ng dagat. Nandito na nga yung stop. Sa kanya nga kami nagsabi na mag-AATV nga kami. Dumating na din nga yung mga kapitbahay nga namin dito at halos magkakasabayan lang din kami. Kaya nakapagtayo na rin nga sila ng tent. Kami na nga ang kumuha isa-isa ng ATV nga namin na gagamitin dun sa pinaglalagyan nga. So dumaan pa nga kami sa mga makikipot na puno. Akala nga namin hindi namin kakayanin yung pagdaan pero okay naman. Kasi ako ito pangalawang beses na nga akong sasakay sa ganito. Madali lang din naman kasi siya paanda rin. Parang e-bike nga lang nga siya. So yun, briefing lang kami din ng kaunti kung ano nga yung gagawin nga namin. Ang nakakatuwa nga dito, wala nga kaming bantay. Hindi kasi katulad nung nakaraang sakay ko nga nito nung nasa Bicol ako. Merong nagbabantay nga sa amin at meron kaming susundan kung saan nga kami pupunta. Pero ito nga pinagkatiwala nga sa amin at wala naman kaming mga penalty na babayaran kung sakali man. In short nga, hindi nga sila mahigpit sa pagpapagamit nga ng ATV. So yung binayaran nga namin dito 750, kalahating oras nga siya. Kung gusto mo namang matagal, pwede ka ring mag 1 hour which is 1,500. Si Girlie nga, first time nga niyang sumakay nga dito sa ATV at magpaandar. Nakakatuwa siya kasi nga panay ang bangga nga niya. Ang kagandahan nga lang nga dito sa ATV kapag ka nabangga ka, parang wala lang. Hindi nga siya natutumba, medyo aalog ka lang din ng kaunti. So yung pagkatapos nga naming magpa-picture, kinuha na nga namin yung cellphone namin kasi hindi naman sasama si kuya sa amin para mabidyohan nga kami. Narating nga namin yung pinaka dead end nga nitong buhanginan na to and meron nga ditong mga resorts pa na katabi nga nung campsite na inabail nga namin. Sasakay na ako sa aking service. Let's go. Dahil magsa-sunset na nga nung mga time nga na to, huminto nga kami dun sa parang pinakadulo kasi nga ang ganda nga magpa-picture dun sa sunset. Lumagpas nga kami sa kalahating oras kasi nakabalik nga kami mga quarter na nga yun, 6:45. Pero hindi naman kami nag-add ng fee, kaya binigyan na nga lang nga namin ng tip nga si kuya. So yun, pagkatapos nga namin mag-ATV, nagpaalam naman kami dun sa nagbabantay kung pwede pa ngang maligo kasi ang sabi nga dun sa parang pinaka rules and regulation nila hanggang 6 lang talaga pwede. Eh lumagpas na nga kami, mga 6:30 na nga. Ang sabi naman sa amin nung nagbabantay, pwede pa nga daw kahit hanggang alas 7 kasi nga ando naman siya sa sa may harap lang ng dagat at nagbabantay. Kaya nakaligo pa nga kami ng kalahating oras. After nga nagbanlaw na kami, pumunta na nga kami dun sa tent nga namin para nga kumain ng hapunan. Nagluto din nga si Bunso ng soup para may kasama ngang sabaw nga tong kinakain nga namin na inihaw. Pagkatapos naman namin kumain, nagtimpla na nga si Michael nga ng iinumin nga namin. So lahat kami iinom, hindi lang kaming dalawa. Kasi before kasi, nung nag-anawangin nga kami, tatlo lang kaming uminom. Si Bunso nga hindi nga to uminom. No choice siya, pati siya napainom na rin kasi nga hindi masaya kapag kami lang. Si Girlie na inom din naman talaga siya katulad ko. Pero nung mga time na to talagang
talagang tawang-tawa kami kasi nga ang epekto sa amin ng alak, hindi siya masakit sa ulo or hindi siya nakakahilo. Ang epekto niya nakakaantok. Gusto pa naman sana naming salubungin nga yung birthday nga ni Michael. Kaya lang nga yung bawat isa nga sa amin, panay nga ang punta dun sa tent nga namin at nagdadahilan nga kung gaano ba kalaki nga yung airbed na nilagay kasi sobrang taas kasi talaga. So yun, parang palusot na nga lang nga namin sa isa't isa yun para nga maka-sideline nga ng idlip. Kasi sobra talagang nakakaantok tong alak nga na to. So yung alak nga na to, Johnny Walker siya na nilagyan siya ng Canada Dry with lemon. Sobra talagang nakakaantok, hindi siya na nakakalasing. Pero masarap nga siya kasi nga matamis na nga siya nung natimplahan na. So yung mga bandang alas 11:30 nga, hindi nga namin alam na nakatulog na nga kaming lahat. Hindi kasi nga kinaya nga ng powers, kaya ang nangyari hindi na nga namin nasalubong yung alas 12. Kasi yung birthday boy nga yung unang nakatulog nga sa upuan, din kami naman sunod-sunod na nga kaming pumasok nga sa tent. Kaya panay nga ang tawa nga namin kasi konting-konting oras na lang hindi pa namin naantay. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush! Hi guys. Good morning. Kagabi. Ilang minuto na lang ang pag-aantay ng alas 12. Sabay ko muna ako. May nagtatawag ng ahas.